So dito sa balita na 'to mga kamatis, mga kaibigan, na-notice ko lang na si Sara Duterte likes to contradict herself. Hindi na nga nagsasalita, puro letter na nga. Hindi pa maayos yung pagkakasulat. Anyway, pakinggan muna natin siya kasi she has a very scathing remarks about sa kakulangan ng kapulisan. Basahin natin. Cops should be armed with the best that in order to Congress, saying the country should have representatives who understand that in order to fully address the police shortage, cops should be armed with the best security products that do not require their physical presence all the time. Kasi nga, there is a shortage. Sabi niya dito, to fully address the shortage. Ayan, siya yung nagsabi na may shortage ng kapulisan. I do not know kung saan niya kinukuha yung information na yan, pero baka siguro ang hugot niyan kasi nga tinanggalan siya ng security detail. Now, let's move on to this guy. And its panel on public order and safety, Dan Fernandez, meanwhile insists the Philippine National Police has achieved the ideal police-to-population ratio. He adds, the police is aiming to recruit some 10,000 more personnel. So, according to him, sa summarize ko na lang, meron tayong she disagree with Sara Duterte's saying na kulang yung kapulisan. Actually, ideal ratio tayo. 1:500 dapat yung isang police may 500 na Pilipino ang katumbas na pinoprotektahan or tinutulungan nito. Okay? So, of course, we are in a very civilized society, so crime rate is supposed to be not very high, okay? It happens, pero hindi siya frequent. So, that's why the number is 1:500 and not something 1:5, okay? So, having said that, dalawa lang po ang conclusion natin na masasabi dito. Number 1 is ganito. Either, meron talaga tayong police shortage. Tama si Sara Duterte na meron tayong police shortage. Kung ganon, kung meron pala tayong police shortage, bakit pa siya nag-a-ask ng extra security detail? Hindi ba napaka-unfair naman nun doon sa mga taong tatanggalan niya ng police kapag ka nag-a-ask pa siya ng isa? Tandaan natin yung ideal ratio, mga kamatis, mga kaibigan, 1:500. So asking for 75, yung tinanggal sa kanya na 75, katumbas yon na katumbas nun yun na almost ng 37,500 na Pilipino ang dapat para doon sa 75 na yon. Naintindihan natin? So that is the math. That is if may shortage talaga. Ngayon, let's look at the other side. Kung ideal size naman, mga kamatis, mga kaibigan, yung kapulisan, ibig lang pong nun sabihin is nagsisinungaling si Sara Duterte. Yung kanyang mga information ay galing lang sa kanyang kung saan mang lupalop niya hinatak yon. And ang totoo niyan siguro, malamang kasi nagagalit siya ngayon sa current PNP chief na si Marbile kasi nga tinanggal yung 75 niya kasi nga daw ilalagay yon. Meron lang tayong ideal size. Ideal means hindi sobra, hindi kulang. Sakto lang. Okay, so yung 75 na yon, imbis na kay Sara Duterte ilagay na may 400 pang nagbabantay sa kanya, ilalagay na lang nila yon to some other places in the country na kailangan ng 75 na kapulisan para, di ba? Kasi it's equivalent to 37,500 nakukuha niyo, mga kamatis, mga kaibigan. So same with this, mga kamatis. Ano kasi ngayon tira na lang siya ng tira. Hindi niya iniisip yung sinasabi niya. Isipin mo, Madam Sara, ano lang to, simple math lang to. Pag kumuha ka ng 100 pulis, yung kawawa naman yung 50,000 na Pilipino, yung tatanggalan mo para sa sarili mong kapritsyohan. Diba? So malapit na mag-eleksyon sa 2025. Again, vote wisely. President recently issued a scathing letter addressed to National Police Chief Romel Marbil for reducing her security detail. Ayan dapat, at saka yung kapatid niya, si Pulong, ang dami na nilang ina-attack mula kay Pangulong Marcos hanggang dito sa bagong PNP chief natin, di ba? Walang mga respeto! Walang mga galang, talaga mga bastos. Sabi niya nga, gawin mo na lang, sabi nitong si Marbil kay
dun sa cosplayer ni Duterte, yung kapatid niya, si Paulo. So alam mo yun, it's just so weird mga kamatis, mga kaibigan, na she is crying over this 75 police detail when in fact she has 400. 'Di ba? Hindi natin pinag-uusapan yung 400 na natira eh. Ang pinag-uusapan natin dito yung 75 na inalis. Tapos tong mga DDS naman na to, parang kinawawa. Diyos mio, Marimar. Hindi yan kinawawa. Si Kibuloy ba kinawawa? Hindi. Si Paulo Duterte ba kinawawa? Hindi. Sino ba yun nang gugulo? Di ba sila din? Oh, paisog rally pa more. Tuloy. The PNP defended that move, saying it was part of a rationalization program to improve police visibility around the country. Exactly. Kasi sayang yung 75 na yun eh. It's equivalent to 37,500 Filipinos na hindi mababantayan kasi ililipat mo kay Sara Duterte na may 400 din naman. O 400, anong katumbas nun? 400 times 500. O, ilan yun? Marami-rami yun. O, tuloy. Fernandez, meanwhile, called the 400 military personnel assigned to Duterte security excessive and irrational. Exactly. Being a public official, we must be prudent to see the bigger budget of our government. Diba? We have to maximize. And the work of the AFP is the external threats. And I hope na siguro yung 400 na bigay sa kanya, I think she have to be more than enough thankful to the government for giving that numbers of di ba 400 yan eh. Hindi pa nga presidente yan eh. Alam mo Sara Duterte, kung maraming na binangga yung tatay mo, kasalanan niya yun. Kasalanan niya yun. Come on, tuloy. FP. Kasi kung titignan mo, mas marami pa yung nakatalaga sa kanya kesa ibibigay natin sa bawat isla ng ating bansa. In June, the Vice President resigned as Education Secretary amid the growing rift between her family and the Marcoses. Yun. ABS-CBN News saw. Diba? So, alam mo yun, nagsisimula na kasing umatake si Sara Duterte preparing for 2028 elections. Kasi nga, this was exactly what Lenny is doing. Ang iba lang kay Mama Lenny nung araw, hindi siya umiiyak pagdating sa security. Mind you, less than 75 yata yung sa kanya nun. Or even maybe 20 lang yata. Basta 2 digits lang. Wala kayong narinig na issue sa kanya. And her predecessors, sila Binay, sila Noli Di Castro, all of them had less security detail to quote-unquote protect them. Siya lang yung kaisa-isang vice-presidente na sobrang iyak pagdating sa security detail. It's not the problem of this country kung kayo ay may mga personal na kalaban na labas sa inyong trabaho. Okay? Binibigyan naman kayo eh. Ilan ba yung, when is enough? Where is the rationalization ng nito? Paano natin masasabi na tama lang? Paano natin masasabi na sakto lang? Is 400 too much? Kailangan ba talaga 475? Kasi kailan yun? Kailangan? At saka for example, pupunta siya sa isang syudad dito sa Pilipinas. She can always request yung PNP doon to for extra security. Pwede yun. So you're telling me na kailangan lagi on a whim, kailangan every one of us has to follow? It's so stupid mga kamatis, mga kaibigan. Nainis na talaga ako. So vote wisely sa 2025. Gege mga lods.